get 9y squared minus 4x squared equals 36. So kung convert natin siya, transform natin to standard form, kailangan maging 1 yung right side. So dinivide natin by 36. So basically ito magiging 1 na lang yan. So i-divide mo yung 9 tsaka 36, magiging 1 over 4. Then yung 4 tsaka 36 magiging 1 over 9. Or magiging y squared na lang siya over 4 at tsaka x squared over 9. Standard form. So meron tayo niyan guys. So yung transverse axis natin is what? This vertical. Bakit? Kasi guys, yung y natin yung positive. Kapag y yung positive, that is vertical yung transverse axis natin. Then from here, pwede na natin kunin yung center. So basically guys, kasi yung center alam naman natin, tuturo ko naman to last time. Kapag walang pair yung x and y, basically yung center niya nasa origin. Or nasa 0, 0. So pag dito na, pwede na natin yung kunin yung a squared. Remember yung a squared hindi siya same sa ano, hindi siya same sa ellipse na kung sino yung pinakamalaki siya yung magiging a squared mo. Dito guys sa hyperbola, kung sino yung naunang number or sino yung positive, basta yung y squared positive siya. So yung baba nun, yun yung magiging a squared mo. So basically yung a natin is plus minus 2. Gets natin yan, alam mo. Square root lang naman yun eh. Then dito naman guys para sa b squared natin, that is 9. So magkakaroon tayo ng b which is plus minus 3. So sa c squared natin, 'di ba meron tayong formula na a squared plus b squared para sa letter C or sa focus. So pa-plug lang natin yung 4 tsaka yung 9 natin sa c squared. So basically guys, magiging c squared is equals to 13. So i-square root lang natin yung both side para makuha natin yung c. So yung magiging value ng c natin will become plus minus square root of 13. Kasi hindi mo naman siya masisimplify into wala ka naman makukuhang perfect square. Pero kung gusto mo siya i-approximate, makukuha mo to as ano, naba-approximate na ito. So remember guys, ang ingay-ingay. So meron tayo na ito. So ayun na siya. Ayun lang naman kailangan mo para mag-graph yung ano, yung hyperbola. Okay na yan, ganyan lang muna. Na, gagraph pa ba? Wag na. Ayun ang lola ko yan. Dapat di ko binigyan to ng messenger eh. So, ay nako. Ayoko na. Magsisimulan na naman siya. Dapat di ko na pinahiram eh. Narinig kong ingay-ingay. Tapos Mariosip yun eh. Kala mo layo ng kausap eh. Ayan ko na Sir AJ, bye bye. Bahala. Ipopost ko pa naman to. Hinaan ko nga yung cellphone. Kairita. Anyways, balik na tayo dito guys. Ito na siya sa standard form. Gets na natin yun. Mamaya. Pusin lang natin itong hyperbola. So meron tayo, kinonvert natin sa standard form. Gawa naman tayo ng standard form to general form. So let's say meron tayong given. Bago natin i-graph muna. So meron tayong number 2 as x minus 1 squared, then minus y minus 2 or plus 2, then squared over 4 equals 1. So ito guys, naka standard form do, remember. Kapag naka-equal sa 1 yan, standard form yan. Kapag general form naman, naka-equal sa 0 yan. So i-convert natin tong standard form into general form. So remember, kapag meron kang
constant or whole number or any terms na walang denominator, pwede mo yung lagyan ng 1. Kasi ganun pa rin naman magiging solution yan. Hyperbola po ito. Kasi minus. So, multiply lang natin siya both side by LCM para ma-eliminate natin yung denominator. So, basically, meron kang 1, 4, tapos 1 din dito. So, magkakaroon tayo ng 4 as LCM yan. Gets na natin yun bakit naging ganun. Kasi escape count lang naman yun. Then, divide lang, then multiply. So, basically, 4 divide 1 is 4. Copy lang natin muna yung 4, then i-copy natin yung numerator na x minus 1 squared. Then minus, sa kabilang side, meron tayong 4, divide 4 magiging 1. So, bali ang matitira na lang is yung y plus 2. Then squared. Then basically, yung 1 times 4 magiging 4. So, meron na tayong ganitong format. Then, bago tayo mag-substitute guys, di ba sa PEMDAS, inuuna natin yung exponent. So, kung naka-squared to, kailangan natin to expand. So, pag in-expand natin yan, dalawang x minus 1 yan. So, basically, magkakaroon ka ng x minus 1 times x minus 1. Or pag in-expand natin yan, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x plus 1. Then, minus, eto naman ganun din, expand mo siya. Like, y plus 2 times y plus 2. So, basically, magiging y squared plus 4y plus 4 ito. Then, equals 4. Kung naka-equals 4 to guys, so, kailangan siya equals 0 dapat kasi general form. So, ipapasok natin sa left side, magiging minus 4 na yan, then equals 0. Gets yun. Then, sa case na to guys, kailangan natin i-distribute. So, syempre, magkakaroon ka ng 4 times x squared, then yung 4 times negative 2x, then 4 times 1. So, pag dinistribute natin yung 4, magiging 4x squared minus 8x plus 4 yun. Then, yung negative sign, ganun din. Sa lahat ng term na sa loob ng parentheses, magpapalit lahat yan ng sign. So, ibig sabihin, magiging negative y squared minus 4y minus 4. Then, meron tayong minus 4 sa gilid. Then, equals 0. Then, yung kailangan na lang natin gawin is simplify or pagsama-samahin yung mga terms na pwedeng combine. So, basically, magkakaroon tayo ng 4x squared followed by y squared, which is negative y squared. Then, followed by x, that is negative 8x. Then, yung negative 4y. Then, meron tayong 4 minus 4 is 0 minus 4 minus 4, which is equals to 0. So, ito na yung magiging general form natin. So, ganun lang siya ginagawa. So, in bottom line, kailangan mo lang i-simplify or kunin yung LCM, then cancel, eliminate yung denominator. So, yun lang para dito. Gets yun? Gets yun. So, remember guys, sa case na to, pala, yung transverse axis, lagay natin dito. So, yung transverse axis guys, na ito, that is horizontal kasi yung x natin yung positive. Okay? Then, syempre, kung meron tayong transverse axis, yung center meron tayo. Kapag may partner yung x and y guys, tatandaan po na wala yung center natin sa origin kasi nag-shift yan. So, meron tong negative 1, tapos ito merong positive 2. Magpapalit lang yun ng mga sign. So, kung negative 1 yan, magiging 1. Kung to, magiging negative 2. Ayun yung center natin. So, basically, meron tayong a squared. That is 1, which is plus minus 1. Then, yung b natin, that is 4. So, magkakaroon tayo ng b is equals to plus minus 2. As for sa c squared natin, meron tayong a squared plus b squared. So, plug lang natin yung 1 tsaka 4. So, magkakaroon tayo ng 5. So, square root lang natin both side. So, yung c natin is plus minus square root of 5. So, ganun na siya ginagawa. Pero meron pa tong kinukuha like mag-asymptote ka pa.